Panginoon Diyos ang tao mula sa alabok ng lupa at hiningahan ang kanyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay, at ang tao ay naging kaluluwang may buhay. Man become a living soul. Tayo ang buhay na kaluluwa. Yung unang nilalang na yon ng Diyos na si Adan, bagamat kumpleto na ang kanyang creation. Sabihin ko, may mga sangkap na ng katawan, meron ng ulo, meron ng mata, meron ng kamay, meron ng paa, may bibig na, ay wala pa ring buhay, lifeless, nakahiga lang siya sa ground, sa lupa. So ano ang ginawa ng Diyos? Hiningahan ang kanyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay, at ang tao ay naging kaluluwang may buhay. Hiningahan. So yung ating pong hininga ngayon ay hindi atin. Yan po ay sa Diyos. Hiningahan ng Diyos ang mga butas ng ilong noong nilalang niya. At nang hiningahan ay nagkaroon po ng buhay. Tumayo, nakakita, nakarinig, nakaamoy, nakalasa, nakaramdam. Ayan na, naging tao na siya. Ngayon ay sinabi pa rin ng Biblia na hindi mabuti na ang lalaki ay mag-isa. Ilalalang ko siya ng isang katulong niya. Ayan na. Ayan na, nilalang. Tingnan niyo ito. May plano talaga ang Diyos sa paglalang. At ano ang ginawa ng Diyos? Pinatulog si Adan na bahimbing na bahimbing. At ginawa ng Diyos na tistisin yung kanyang kaliwang dibdib. At doon ay kinuha ng Diyos ang isa sa kanyang mga tadyang. At iyon ay pinapaghilom. At ang tadyang na ito na kinuha kay Adan ay ginawang babae. Huwag na niyo itanong kay Brother Dome kung paano naging babae yan. Maniwala na lang kayo dahil may babae. Amen? Ayan, may babae. Narito na ngayon eh. So, itong babae na ito ay dinala ng Diyos kay Adan. O Adan, ito na ang iyong mapagpangasawa. Ayun ha, ito na. So, nakita ni Adan, nagkaroon sila ng mutual affection, damdamin sa isa't isa. O, yung salitang erotic, na ang ibig sabihin ay love at opposite sex. At bago sila nagsama, sila po ikinasal. Ang sabi pa rin sa aklat ng Genesis, iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina, makikipisan sa kanyang asawa at sila magiging isang laman. Yun daw pong babae at lalaki, dalawa naging isang laman. Iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina. Ang utos po yan ay hindi kay Adan kay Eva, dahil si Adan at si Eva wala namang ama't ina. Ito ay utos sa kanilang magiging supling. Simula noon, dumami ng dumami ng dumami ng dumami ang tao hanggang sa ating kapanahonan ngayon na nagsisipag-asawa. Ayun, kaya tama yung salita ng Panginoon Kristo, nagsisipag-asawa ang mga sanglibutan ito at pinapag-asawa. Kaya po, simula sa unang mga magulang hanggang sa ating kapanahonan ngayon, mag-aaning na libong taon na, ay dumami na ang tao. Dahil plano pa rin ng Diyos na ang tao'y padamihin. Binasbasan sila ng Diyos at sinabi sa kanila ng Diyos, kayo magpaalakad, magpakarami. So, ayan, dumami na ngayon ang mga tao sa mundo. Dahil po dun sa unang pag-asawa na ginanap. So, tama ang salita ng Panginoon Kristo dito. Nagsisipag-asawa ang mga anak ng sanlibutan ito at pinapag-asawa. Simula na hanggang ngayon ay nangyayari na po ang pag-aasawa. At sa susunod na verse 35, dapat ang mga inaaring karapat-dapat magkamit ng sanlibutan yaon at ng pagkabuhay na maguli sa mga patay ay hindi na mag-aasawa, hindi pa mag-asawahin. Ito na ang marital issue. Ano po? Yun daw mga ariin karapat-dapat sa sanlibutan yaon. Yung mag-asawa, namatay, inari ng Diyos na sila ay maging karapat-dapat sa isang sanlibutan yaon. Hindi dito sa sanlibutan ito. Hindi sa mundo. Doon daw sa isang sanlibutan, sa kabilang buhay, sa kaharian ng Diyos. Ayan po, doon sa langit na bayan, kung ang pag-asawa, ang babae at lalaki, ay aariing ganap doon. Ayan, kaya ang aral po dito, ang babae at lalaki ang mag-asawa ay dapat maging karapat-dapat
doon sa sanlibutan yaon. Amen? Ayan. Sikapin po natin, mga kapatid, na habang tayo mag-asawa ay maging karapat-dapat. Maglingkod po ang mag-asawa sa Diyos. Ayan. Karapat-dapat. Ano pa? Dapat po ay maging tapat sila sa isa't isa. Sabi sa Hebreo 13, dapat igalang ng lahat ang pag-aasawa at huwag magkadungis nawa ang higaan. Dahil ang mangangalo niya at ang manakiepid ay pawang hahatulan ng Diyos. Ayan, be faithful. Kapagkat kasalanan po malaki yung unfaithfulness. Kaya sa paraang yon, kung ang mag-asawa ay aariin, ibig sabihin na namuhay sila ng maayos sa mundo, ano? Hanggang sila'y paghiwalay ng kamatayan, ang aariin sa sanlibutan yaon ng pagkabuhay na maguli ay hindi na papag-asawahin ni mag-aasawa. Sa langit, there will be no more marriage. Ang pag-aasawa ay dito lang sa mundo. Kung tayo aariin doon sa kabilang sanlibutan, ay wala na raw doong pag-aasawa. Ayun, ha? Ang sabi rito, wala na raw pag-aasawa. At kung sila ay ariin sa pagkabuhay na maguli sa mga patay. Ito na po. Ito na yung napakahalaga na aral. Ano po, na it seems, pagka tayo ay walang alam sa Bible, hindi po paniniwalaan to. Ang alam ng iba, pag namatay, wala na raw. Ano, diba? Ganun na lang. Ano? Hindi ka na lang iiral, pero ang Panginoong Kristo po ay maliwanag na sinabi na mayroong pagkabuhay na maguli sa mga patay. There will be a resurrection from the dead. Ayan po. May pagkabuhay na maguli sa mga patay. At iyan mismo ay pinatunayan ng Panginoon Kristo nang siya mabuhay na maguli sa mga patay. Amen? Namatay ang Panginoon, inilibing ang Panginoon, pero noong ikatlong araw siya ay nabuhay na maguli at ang Panginoong Kristo ngayon ay buhay. Amen? Kaya siya ang proofs. Siya ang panganay sa mga patay na nabuhay na maguli, na hindi na mamamatay. At tayo ngayon, yung mga kasunod, ano po, tayo yung mga susunod na pag namatay ay muling bubuhayin. At nang pagkabuhay ng mga maguli sa mga patay, hindi na mag-aasawa, hindi pa pag-asawahin, sapagkat hindi na sila maaaring mga matay pa. Napakahalaga po nito, mga kapatid. Sapagkat hindi na sila maaaring mga matay pa. Ang kamatayan po, mga kapatid, ay nagiging dahilan kung bakit nagkakahiwalay sila. Diba? Ano mang ganda ng pagsasama ninyo, gano'n mang katagal, 30, 40, or 50, or even 60 years, meron pong nauuna. Oh, ayan ho, may nauuna talagang mawala sa mundo. Ayun. Nawala yung isa, pero dito sa ating binasa na ito, ay isang pag-asa na ito. Ano po? Hindi na sila maaaring mga matay pa. Okay. Dahil sila ay mga anak ng pagkabuhay na maguli. Pag po namatay, bubuhay yung maguli ng Panginoon Kristo sa kanyang muling pagparito. Maliwanag yung sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Tesalonica. Chapter 4, verse 16. At ang Panginoon din ay bababang mula sa langit na may sigaw ng arkanghel, at ang mga nangamatay na naglilingkod kay Kristo ay muling bubuhayin. Maliwanag po yung Biblia. Yung daw pong naglilingkod na namatay ay muling bubuhayin. At yung mga buhay naman na dadagdagan ng Panginoon Kristo ay isang kisap mata sa huling pagtunog ng pakakak ay babaguhin sa katawang pisikal tungo sa katawang espiritual. Maliwanag po yung unang Korinto 14:33.
Itinatanim na may katawang ukol sa lupa, binubuhay na maguli na katawang ukol sa espiritu. Kung may katawang ukol sa lupa, ay may katawang ukol sa espiritu naman. Meron tayong physical body. Ito. Pagka inilibing tayo, magiging alamok yan. Bubulok na yan. Pero sa pagkabuhay na maguli, ay hindi na yung katawang lupa na yan, kung hindi isa ng maluwalhating katawan. Nasabi rito, kahalintulad na sila ng mga anghel. Amen? Ano po ang anghel? Anghel po ay espiritong tagapaglingkod. Spiritual being, walang laman at buto, but you're existing. Umiiral ka pero wala ka ng laman at buto. And remember also, God is a spirit. Ang Diyos ay espiritu. Walang laman at buto, pero may Diyos na hindi natin nakikita. So makikita niyo rito, kahalintulad na sila ng mga anghel. Yun daw mga mag-asawa, inaring karapat-dapat na manirahan sa kaharian ng Diyos, ay hindi na mag-asawa para na rin silang mga anghel sa langit. Tingnan niyo mga kapatid dito. Maganda ang pagsasama ninyo sa mundo, pero may nauna. Siyempre naman yung naiwan ay nariyan na yung kanyang kalungkutan, di po ba? Pero kung may pag-asa tayo na yung ating nawalang mahal sa buhay, ay makikita pa rin natin dun sa kabilang buhay, dun sa isang daigdig. Hindi ba? It is a comfort. Sister Gemma, nakita ko rin. Nawala din po si Brother Noli. Hindi ba? Ngayon pa lang, kahit na may dalamhati tayo, pero may pag-asa ka naman na ang ating mahal na asawa na nawala, na nauna, ay makikita pa rin natin. Amen? Amen. Kahalintulad na sila ng mga anghel. Remember, ang anghel po ay spirit being, and angels is eternal. Walang laman at buto, eternal po. Ang anghel ay eternal. Ang kaharian ng Diyos ay eternal. Ayan po. Kaya napakaganda nito. Para na raw silang mga anghel sa langit. Namatay, binuhay na maguli, nagsama sa kaharian ng Diyos, makikita pa rin natin yung nawala nating asawa doon. Amen? Ano kaya ang magiging kalooban nyo pag nakita ninyo yung nawala yung asawa? Hindi ba masaya kayo? Hindi ba? Baka tanaw pala ngayon ng Sis Gemma. Tanaw pala ay hirit na. Diba no? Tatakbo na. Yung maganda ninyong pagsasama for several years, nakita na naman kayo. Amen. May namatay tayong mga anak, kami may namatay, dalawa, makikita pa rin namin. Amen? Dito sa mundo kasi, hindi na nyo makikita yan eh. Wala nang pag-asa ritong makita pa yan eh. Pero doon sa kabilang buhay, maliwanag ang Bible, makikita pa natin yung nawala nating mahal sa buhay. Amen? Di ba tuwan-tuwa tayo, may namatay tayong anak, naroon pala. May namatay tayong magulang, naroon din siya. Namatay na asawa, kapatid, naroon din siya. So, sa langit po, pag naroon na tayo, magkakasama na ron eh. Spirit being. At doon sa langit, naroon mismo ang Diyos. Amen? Amen. Na ang gagawin natin sa langit, tayo raw ay kakanta tungkol sa Diyos. Si Kristo na ang kordero ang magtuturo sa atin doon. Ang ganda pong isipin ngayon, ano, dahil marami tayong sakit. Maraming problema, maraming kahirapan. Pero meron palang isang lugar, paraiso na naghihintay sa atin. Ang ganda po nun eh, ano, kasi dito sa mundo, talagang ganito na ang buhay, ano? May sakit ka, maraming pangangailangan. So, doon sa langit, wala na raw gutom. Wala nang uhaw, wala nang kalungkutan, wala nang pagtanda, wala nang kamatayan. Amen? Amen. Isang lugar na napakagandang panahananan. Ang langit is eternal. Di ba ba? Walang hanggan ang langit. Kaya ang maninirahan doon, ang Diyos, ang mga angel ay eternal. At tayong mga muling binuhay ay eternal din. Ayan. Kaya
talagang malungkot pagka nawala ng mahal sa buhay. Pero kung merong mga salita ang Diyos na magbibigay sa atin ng pag-asa ngayon, atin ang pagtiisan, di ba? Pero huwag tayo mawawala ng pag-asa, mga kapatid. Huwag na huwag. Dahil merong isa pong buhay na maganda kaysa sa buhay mo. Tatanda ka rito, mamamatay ka. Pero kung tayo may pag-asa sa pagkabuhay na maguli sa mga patay, siguro mawala man tayo sa mundo dito, wala man tayo, ay hindi tayo yung frustration. Ano? Meron nga ang kapatid kami sa Pinamalayan, sa Wawa. May edad na rin siya. Ngayon ay hindi nakasimba ng linggo. Hindi po siya nakasimba ng linggo dahil very sick na siya, ano? Nasa panid ng karamdaman na for several years na, ano? Ngayon ang hiling niya sa mga kapatid na araw ng linggo, kasi sa amin po may Lord Supper yan. Ayan, ay ang tagal na niya hindi nakakapag Lord Supper. Sabi niya, ako naman ay puntahan ninyo sa bahay. Ako naman ay bigyan ninyo ng Lord Supper dahil na ako'y hindi naman nakakasimba. So anong ginawa ng mga kapatiran? Nagpunta sa bahay ng kapatid na may sakit na yan. At alam po ba ninyo, nung nakatake ng Lord Supper, hostya, kumakanta ang mga kapatiran. Nakahiga siya sa duyan habang kumakanta ang mga kapatid. She closed her eyes. Babae po siya. Itikit ang mata niya. Nawala na po siya. Siguro sarap na mamatay ng gano'n. Ano, kinakantahan ka. Nawala na siya. Pero nakangiti po siya. Ang sarap ng gano'n, ano, na alam mo, mamatay ka na, alam mo, pupunta ka na sa Panginoon. At habang nangyayari yung last breath mo, huling hininga mo, napapakinggan mo yung sarili mo, awit ka. So, Sister Marilyn, several years tayo makasama, ano? Alam namin na ikaw ay nagsakripisyo rin sa matagal na panahon sa pag-aalaga kay Brother Jonathan. Ano? Palagi kayo sa ospital, di ba? Dito, hanggang sa dumating na nga yung kinuha siya. Yes, masakitan na ito. Pero itong comfort ito, salita ng Diyos ito, salita ng Kristo ito, this will comfort. Pansamantala lang na hindi mo nakikita si Brother Jonathan. Pero pagdating ng Panginoon sa Kristo, binuhay kayo magmuli, magsasama kayo sa walang hanggang kaharian ng Diyos. Okay, tayo po ay manalangin.